They come, Your Highness, in numbers and weapons far greater than our own. Are you with me? To the death. For Narnia! And for us! Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang fantasy adventure film na tinatawag na The Chronicles of Narnia, The Lion, the Witch and the Wardrobe. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Yang Wei Adel, Yuki Saiki, Zahir Atar, Sus Troming, Kamal, Ruben Sulo, Miss Mabel Abos, Amen Alongan, Julius Aneco, Bernie Pahid, AJ Lidasan from Parang, Carl Espia from San Ildefonso Bulacan, Pax Buddy from Saint Sakatuna Village Quezon City. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Nagsisimula ang pelikula sa isang gabi ng air raid sa London. May mga eroplanong Aleman na nagbabagsak ng bomba sa lungsod. Sa loob ng bahay, nakatanaw sa bintana si Edmund Pevensie habang nagniningning ang mga searchlight at putok ng anti-aircraft sa madilim na langit. Habang nakatayo siya sa bintana, biglang lumapit ang kanyang ina, hinayla siya palayo, at sinabihan siyang huwag lalapit. Palapit na ang mga bomber sa lugar nila kaya nagdesisyon ang pamilya na lumikas agad. Tumakbo sina Peter, Lucy, at Susan kasama ang kanilang ina para iligtas ang kanilang sarili. Pero naalala ni Edmund na naiwan ang litrato ng kanilang ama sa loob, kaya bumalik siya para kunin ito. Sinubukan siyang pigilan ni Peter, pero nakapasok na si Edmund, kaya sinundan niya ito. Pero sa mismong sandaling yon, isang bomba ang bumagsak sa kanilang bahay kaya napilitan silang magtago sa ilalim ng kitchen cabinet. Nakaligtas silang dalawa, at sinermonan ni Peter si Edmund dahil sa pagiging pasaway at hindi pakikinig. Pinakalma naman sila ng kanilang ina, at kinabukasan, nagtungo silang lahat sa istasyon ng tren. Pansamantalang titira ang mga bata sa bahay ni Professor Kirk. Malungkot silang nagpaalam sa kanilang ina at sumakay na sa tren. Tahimik lang silang nakaupo habang nagsisimula ang mahabang biyahe. Bumaba sila sa isang liblib na lugar na parang walang katao-tao. Naguguluhan sila dahil alam ng professor na darating sila, pero wala ni isang sumando sa kanila. Habang nakatayo silang naguguluhan, may dumating na karwaheng may sakay na babae, si Mrs. Macready. Tinanong niya kung iyon na lang ba lahat ng gamit nila bago sila isinakay pabalik sa bahay. Pagdating nila sa bahay ni Professor Kirk, kitang-kita ang laki ng bahay sa probinsya. Pagkapasok pa lang nila, agad na nagpaliwanag si Macready ng mga patakaran. Ayaw ng professor na siya ay istorbohin, kaya bawal ang sigawan, bawal gamitin ng mali ang dumbwaiter, at habang si Susan ay muntik nang hawakan ang isang estatwa, sumigaw si Macready at sinabing bawal hawakan ang mga historical artifact. Pagkatapos noon, iniwan na sila para makapag-ayos ng gamit. Pumunta ang mga bata sa kani-kanilang kwarto. Nakikinig si Peter sa balita tungkol sa digmaan sa radyo, pero pinatay ito ni Susan. Pumunta sina Peter at Susan kay Lucy, na umiiyak habang nakahiga sa kama. Pinakalma nila siya, sinabing matatapos din ang gyera at makakauwi rin sila. Pero biglang sumabat si Edmund, sinabing baka wala na silang bahay pagbalik nila. Pinagalitan siya ng magkapatid dahil sa pagiging negatibo. Pagkatapos noon, kanya-kanya na silang ginagawa at naging tahimik ang lahat. Tinuturuan ni Susan ang iba ng isang lengguwahe, pero halatang nababoring na silang lahat. Kaya nagsuggest si Lucy na maglaro na lang sila, at nagmungkahi ng tagu-taguan. Nagsimulang magbilang si Peter, at dali-daling tumakbo ang bawat isa para magtago. Pumasok si Susan sa loob ng isang malaking kahon, habang si Edmund naman ay nagtago sa likod ng kurtina, sakto habang papalapit si Lucy para magtago rin doon. Sinabihan siya ni Edmund na humanap na lang ng ibang taguan dahil nandun na siya. Kaya tumakbo si Lucy at naghanap ng ibang pwesto. Napansin niya ang isang malaking aparador na natatakpan ng puting tela. Inalis niya ang tela at pumasok sa loob para magtago. Para hindi siya makita, naglakad siya papunta sa dulo ng aparador at tinakpan ang sarili gamit ang mga coat. Pero habang lumalalim siya sa loob, napansin niyang parang napunta na siya sa isang lugar na puno ng yelo. Lumakad si Lucy sa bagong lugar na ito na tila hindi pamilyar. Habang iniikot niya ang paligid, bigla siyang may narinig na mga yabag na papalapit kaya natakot siya. Paglingon niya, nakita niya ang isang fawn, isang nilalang na kalahating tao, kalahating kambing. Nagkatinginan sila at parehas silang nabigla.
Nagtago ang Fawn sa likod ng puno, habang si Lucy naman ay nagtago sa likod ng poste. Lumabas si Lucy at lumapit sa kanya. Pinulot niya ang kahon na nahulog ng Fawn, at lumabas na rin ito mula sa kanyang pinagtataguan. Inabot ni Lucy ang kahon sa kanya at tinanong kung nagtago ba siya dahil sa kanya. Nauutol itong sumagot at sinabing ayaw lang niyang takutin siya. Nagtanong si Lucy kung ano siya, at sinabi ng Fawn na isa siyang Fawn. Inakala naman ng Fawn na isa siyang duwendeng walang balbas, pero sinabi ni Lucy na isa siyang batang babae. Nagulat ang Fawn na may tao sa lugar na yun at tinanong kung anong ginagawa niya sa Narnia. Sagot ni Lucy, galing lang siya sa aparador, pero nalito ang Fawn. Nang tanungin ni Lucy kung ano ang Narnia, sinabi ng Fawn na ang lugar na kinaroroonan nila, kasama ng lahat ng nasa paligid, ay Narnia. Nagpakilala ang Fawn bilang Tumnus at tinanong si Lucy kung gusto nitong magmeryenda sa bahay niya. Nag-alinlangan si Lucy dahil gusto na niyang bumalik, pero mapilit si Tumnus, may cake at matatamis daw. Sinabi pa ni Tumnus na hindi araw-araw nakakahanap siya ng kaibigan, kaya pumayag na rin si Lucy. Pumunta sila sa bahay nito, at habang tumitingin si Lucy sa paligid, napansin niya ang larawan ng ama ni Tumnus. Ikinwento ni Lucy na ang kanyang ama ay kasalukuyang nasa digmaan. Ikinwento rin ni Tumnus na ang kanyang ama ay nakipaglaban din noon, pero sinabing matagal na yon. Napansin ni Lucy na ayaw ni Tumnus sa nyebe, kaya pinaalala niya ang masasayang bagay gaya ng ice skating, snowball fight, at Pasko. Pero sabi ni Tumnus, wala ng Pasko sa loob ng 100 taon at matagal na raw taglamig ang nararanasan nila. Umupo sila ni Lucy at nagsimulang magtsaa habang nag-uusap. Pagkatapos, kumuha ng plote si Tumnus at nagsimulang tumugtog. Habang tumutugtog siya, unti-unting lumitaw ang mga anyo ng kabayong tumatakbo sa apoy. Nagulat si Lucy at napatingin dito. Maya-maya, may umatungal na leyon mula sa apoy kaya nabitawan niya ang kanyang tasa. Pagkamulat niya, madilim na. Tumayo siya at naisip na baka nag-aalala na ang kanyang mga kapatid. Nakita niya si Tumnus na nakaupo sa sahig, umiiyak. Nilapitan siya ni Lucy at tinanong kung anong nangyari. Sinabi ni Tumnus na isa siyang masamang nilalang dahil kinidnap niya si Lucy. Inutusan daw sila ng White Witch na dalhin sa kanya ang sinumang taong makita nila. Pinapaalala ni Lucy na magkaibigan sila kaya hindi dapat niya itong gawin. Dinala siya ni Tumnus palabas ng bahay at tumakbo sila pabalik sa lugar kung saan sila unang nagkita. Sinabi ni Tumnus na siya ang pinakaunang tunay na kaibigan niya sa loob ng 100 taon, sabay iyak at pamamaalam. Tumakbo si Lucy pabalik sa aparador at biglang bumalik siya sa loob ng bahay. Sumigaw siya at tinawag ang mga kapatid niya, sinabing ayos lang siya, pero si Peter ay kasalukuyan pa ring nagbibilang. Sinita siya ni Edmund na magtago na agad dahil mahuhuli sila. Saktong pumasok si Peter sa kwarto at nagbiro na parang hindi raw nila naiintindihan ang laro. Dumating din si Susan, masaya dahil akala niya siya ang nanalo. Naguguluhan si Lucy at sinabing matagal na siyang nawala, parang ilang oras na raw. Nagpunta silang lahat sa aparador para tingnan ito, pero wala silang nakita kundi ang likod lang nito. Tinukso siya ni Edmund at sinabing guni-guni lang daw niya iyon. Ipinaliwanag ni Lucy na totoo ang nakita niya at hindi siya nag-iimbento, pero sinabihan siya ni Susan na tigilan na ang kwento. Patuloy pa ring tinutokso ni Edmund si Lucy, kaya pinagalitan siya ni Peter. Sumagot si Edmund, sinabing hindi siya ama ni Peter, bago siya umalis. Sinundan siya ni Susan para pakalmayan, at sumunod din si Peter. Naiwang mag-isa si Lucy, malungkot na isinara ang pinto ng aparador dahil walang naniwala sa kanya. Kinagabihan, kumuha si Lucy ng kandila at tahimik na pumunta sa kwarto kung saan naroon ang aparador. Nakita siya ni Edmund habang naglalakad sa dilim, kaya sinundan niya ito. Nakita niyang pumasok si Lucy sa kwarto, kaya sumunod siya at tinawag ang pangalan nito, pero wala roon si Lucy. Pumasok din siya sa loob ng aparador, umaasang makikita niya ito. Habang lumalakad siya sa loob, unti-unti niyang napansin ang mga dahon at puno. Pagkalabas niya sa kabilang dulo, nakita niya ang mundong puno ng yelo, nasa Narnia na rin siya. Nagsimula siyang tawagin si Lucy, sinasabing naniniwala na siya sa kanya, pero wala pa ring sagot. Habang naglalakad siya, may biglang dumaan na karwahe at natambo siya sa lupa. May isang duwende na bumaba sa karwahe, at nang makita siya ni Edmund, agad siyang tumakbo, pero mabilis siyang nahuli ng duwende. Inihiga siya nito at parang papaluan na sana siya, pero biglang lumabas ang isang babae at pinigilan ito. Tinawag siya ng babae na, Son of Adam, at tinanong kung anong ginagawa niya doon. Sinabi niyang sinusundan lang niya ang kapatid niya. Naintriga ang babae at tinanong kung ilan sila. Sinabi niyang 4 silang magkakapatid.
Inanyayahan siya ng babae na maupo sa tabi nito sa karwahe at tinanong kung gusto ba niyang uminom. Nang pumayag si Edmund, nagpatulo ng kaunting potion ang babae sa lupa, at biglang lumitaw ang isang baso ng mainit na inumin. Tinanong siya ng babae kung gusto niya ng makakain, at humiling si Edmund ng Turkish Delight. Ginawa rin ito ng babae sa parehong paraan kung paano niya ginawa ang inumin. Ipinakita niya ang bahay niya, na nasa pagitan ng dalawang bundok, at sinabing siya ang reyna ng Narnia. Wala siyang sariling anak, at ngayon na nakita niya si Edmund, parang bagay raw ito maging prinsipe, at balang araw, hari. Ikinwento naman ni Edmund na may nakilala raw ang kapatid niya na ang pangalan ay Mr. Calmness. Tinanong siya ng babae kung maaari niya ring dalhin ang mga kapatid niya, dahil ang isang hari ay dapat may mga tagapaglingkod. Sumang-ayon si Edmund, at sinabihan siya ng reyna na bumalik muna ngayon at magkikita raw silang muli. Pinanood ni Edmund habang umaalis ang puting karwahe, at ilang sandali lang, lumabas na rin si Lucy. Nang makita niya si Edmund, natuwa siya dahil nakapasok din ito sa Narnia. Ikinwento ni Lucy na galing siya kay Tumnus at hindi alam ng White Witch ang pagkikita nila, kaya ayos lang daw ang lahat. Tinanong siya ni Edmund kung paano sila makakalabas dahil sobrang lamig. Sabay silang lumabas sa pamamagitan ng aparador. Pagbalik nila, agad pumunta si Lucy sa kwarto nila at ginaisang sina Peter at Susan para sabihin na nakita rin ni Edmund ang lugar. Tinanong ni Peter si Edmund kung totoo bang nakita niya ang phone. Pero hindi ito inamin ni Edmund. Sinabi ni Lucy na hindi naman sila magkasama roon at sa kanya napagtanto na hindi niya alam kung paano nakarating doon si Edmund. Kaya tinanong niya ito kung anong ginawa niya. Sumagot si Edmund na nagbibiro lang daw siya at nakikisakay lang sa kwento ni Lucy, at walang totoo sa likod ng aparador. Nang marinig ito, labis ang sakit ng loob ni Lucy at tumakbo siyang umiiyak. Paglabas niya sa kwarto, nasalubong niya si Professor Kirk. Niyakap niya ito habang umiiyak. Dumating si Mrs. McCready at sinigawan ang mga bata dahil sa ingay. Nang makita niya ang propesor, agad siyang humingi ng paumanhin. Sinabi naman ni Professor Kirk na kailangan ni Lucy ng mainit na tsokolate. Dinala siya ni Mrs. McCready. Humingi ng tawad sina Peter at Susan kay Professor Kirk para sa pagkaabala sa study room. Ikinwento nila ang tungkol sa teorya ni Lucy na may ibang mundo sa likod ng aparador, at tila interesado ang propesor. Nagulat sila sa reaksyon nito, at tinanong ni Susan kung naniniwala ba siya. Sinabi ng professor na oo, at dapat din daw silang maniwala, dahil magkakapamilya sila. Kinabukasan, naglalaro ang mga bata ng baseball sa labas. Nang maampas ni Edmund ang bola, tumama ito sa bintana at nabasag pati isang vase sa loob ng bahay. Pumanhik silang lahat para tingnan ito, pero narinig nila si Mrs. McCready na papalapit para alamin ang nangyari. Agad silang nagtakbuhan para magtago at si Edmund ang nanguna sa kanila papunta sa aparador. Pumasok silang lahat at bigla na namang napunta sa Narnia, pati sina Peter at Susan. Sa wakas, nakita na rin nila ang Narnia. Humingi ng tawad si Peter kay Lucy at tinawag na sinungaling si Edmund. Nagmungkahi si Susan na bumalik na lang sila, pero sinabi ni Peter na si Lucy ang dapat magdesisyon. Nagsuggest si Lucy na puntahan si Tumnus para makilala rin siya ng lahat. Kumuha si Peter ng mga coat mula sa aparador, at nagsimula silang maglakad sa nyebe. Pagdating nila sa bahay ni Tumnus, sira ang pinto. Agad na tumakbo si Lucy sa loob at nakita niya na wasak ang buong bahay, nagkalat ang mga baso at tasa. Nalungkot si Lucy at nagtanong kung sino ang may gawa ng ganito. Nakapulot si Peter ng isang papel at binasa ito. Si Tumnus ay naaresto dahil sa mataas na pagtataksil laban kay kagalang-galang na kamahalan Jadis, reyna ng Narnia, dahil sa pakikipagkaibigan sa mga kalaban at pakikitungo sa mga tao. Pagkarinig nito, sinabi ni Susan na dapat na silang bumalik, pero nag-aalala si Lucy kay Tumnus. Sinabi niya na siya ang tinutukoy sa papel, at dahil sa kanya kaya nahuli si Tumnus, kaya kailangan nila itong tulungan. Sumang-ayon si Peter, pero pinaalala ni Edmund na kriminal si Tumnus. Habang nag-uusap sila, may narinig silang tila huni ng ibon, kaya lumabas sila. Bigla silang nakarinig ng mga yabag. Nagdikit-dikit sila sa takot, pero isang beaver lang pala. Sinubukang haplasan ni Peter ang beaver, pero nagsalita ito. Natawa si Lucy habang gulat na gulat si Peter. Tinawag ng beaver si Lucy sa pangalan niya at inabot ang panyo ni Tumnus. Sinabi ng beaver na ibinigay ito ni Tumnus habang siya ay inaaresto. Sinabi rin niyang dapat silang umalis sa lugar na iyon para makapag-usap ng mas ligtas.
Tumakbo siya papasok sa kakahuyan. Nag-alinlangan si Susan sa ideya ng pagsunod sa isang beaver na nagsasalita, pero matapos ang saglit na diskusyon, sumunod na rin silang lahat kay Mr. Beaver. Dumating sila sa bahay nito, kung saan nakatira siya kasama si Mrs. Beaver. Masayang-masaya itong sumalubong sa kanila at sinabing hindi niya akalaing aabutin pa niya ang araw na ito. Pumasok silang lahat, at habang naghahanda ng pagkain, tinanong ni Lucy kung may magagawa sila para matulungan si Tumnus. Sinabi ng mga beaver na mahirap siyang iligtas mula sa kapangyarihan ng White Witch, pero mabuting balita raw, bumabalik na si Aslan. Tinanong ni Edmund kung sino si Aslan, at nagtawanan ang mga beaver dahil hindi niya ito kilala. Pero nang makita nilang wala ni isa sa mga bata ang may alam tungkol kay Aslan, napagtanto nilang lahat ay walang kaalam-alam. Ipinaliwanag ni Peter na ito ang unang beses nilang napunta sa lugar na ito, kaya wala talaga silang alam tungkol dito. Sinabi naman ni Mr. Beaver na si Aslan ang tunay na hari ng Narnia, at ngayon ay nagsisimula ng matupad ang Propecia. Nang napansin nilang walang kaalam-alam ang mga bata tungkol sa Propecia, ipinaliwanag ng mga beaver na sinasabi sa hula na kapag may 2 anak ni Adan at 2 anak ni Eva na nakaupo sa mga trono ng Cair Paravel, magwawakas na ang pamumuno ng witch, at si Aslan ang muling mamumuno sa Narnia. Ipinunto nila na ang pagbabalik ni Aslan at ang pagkakaaresto kay Tumnus ay nangyayari dahil sa kanila, sila ang tinutukoy sa Propecia. Tumayo si Susan at sinabing hindi sila ang tamang tao para dito, kaya kailangan na raw nilang umalis. Sabi ng mga beaver, hindi sila basta-basta pwedeng umalis, at sumang-ayon si Lucy, sinabing kailangan nilang tulungan si Tumnus. Pero sabi ni Peter, wala na ito sa kanilang mga kamay. Tinawag niya si Edmund, pero doon lang nila napansin na wala na siya. Nagulat silang lahat, pero kalmado si Mr. Beaver at tinanong kung nakapunta na ba si Edmund sa Narnia dati. Napagtanto niyang naimpluwensyahan na ito ng White Witch. Agad silang tumakbo papunta sa kastilyo ng White Witch at nakita nilang pumapasok si Edmund. Tinawag siya ni Lucy, at muntik nang habulin ni Peter pero pinigilan siya ni Mr. Beaver. Sinabi nitong ginagamit lang si Edmund bilang pain para mahuli silang lahat. Gusto ng witch na patayin sila para mapigilan ang pagtupad ng Propecia. Sinisi ni Susan si Peter sa nangyayari, at nagumpisa silang magtalo. Pinutol ito ni Mr. Beaver at sinabing ang tanging makakatulong kay Edmund ngayon ay si Aslan. Kaya sinabi ni Peter na dalhin sila ni Mr. Beaver kay Aslan. Sa loob ng kastilyo, nahuli si Edmund ng isang lobo. Tinanong siya nito kung bakit siya naroon. Sinabi ni Edmund na nakilala niya ang reyna sa gubat at inanyayahan siyang pumunta. Nang malaman ng lobo na tao si Edmund, humingi ito ng paumanhin at dinala siya sa reyna. Umupo si Edmund sa trono, pero agad ding tumayo nang dumating ang reyna. Sa unay kalmado itong binati siya, pero bigla siyang sumigaw at nagalit dahil hindi niya nadala ang mga kapatid niya. Ipinaliwanag ni Edmund na dinala naman niya sila kalahating daan at nasa bahay sila ng mga beaver. Nang marinig ito ng witch, pumalma ito at sinabihan ang duwende na dalhin si Edmund palayo. Tinawag niya ang lobo at iniutos na gawin na ang kinakailangan. Agad na nagtungo ang mga lobo sa bahay ng mga beaver. Agad namang naghanda ang mga ito kasama ang 3 bata. Kinuha ang mahahalagang bagay at nagmadaling tumakas. Nang sirain ng mga lobo ang pinto, agad silang gumapang sa isang lungga at tumakbo sa isang lagusan. Napansin ito ng mga lobo at sinundan sila. Lumabas ang mga beaver at mga bata sa isang lugar kung saan maraming hayop ang naging yelo. Tinanong ni Peter kung anong nangyari roon, at isang sorrow ang lumitaw mula sa likod at nagsabing ganyan ang nangyayari sa sino mang sumuwi sa reyna. Sinabi rin nito na wala ng oras at kailangan nilang magtago. Paglabas ng lobo mula sa lagusan, nagtatago na ang mga bata at ang mga beaver sa isang puno, ang sorrow lang ang naiwan. Noong una, itinanggi nito na may nakita siyang tao, at sinabing imposibleng totoo iyon. Pero nang tinangka siyang saktan, nagsinungaling siya at sinabing nagtungo sa hilaga ang mga tao. Pinakawalan din siya pagkatapos. Kinagabihan, nagtipon ang grupo sa paligid ng apoy. Inalagaan ng mga beaver ang sugat ng sorrow, pero kailangan na nitong umalis para mangalap ng mas maraming kakampi para kay Aslan. Masiglang tinanong ng mga beaver kung nakita na ba niya si Aslan at kung ano ang itsura nito. Sinabi ng sorrow na ang itsura ni Aslan ay gaya ng lahat ng kwento na narinig nila. Nagpaalam ito sa mga bata. Tinawag niya si Peter na hari at sinabi na kailangan sila sa laban kontra sa witch.
Pero sagot ni Peter, hindi siya naroon para sa digmaan, ang gusto lang niya ay makuha ang kapatid niya. Sinabi ng Zorro na hindi nila kayang labanan ang digmaan nang wala sila. Samantala, sa kastilyo ng White Witch, nakakulong si Edmund, may kadena sa kanyang paa. May narinig siyang nagsalita sa tabi niya, tinanong kung pwede bang sa kanya na lang ang pagkain kung hindi niya ito kakainin. Ibinigay ni Edmund ang pagkain. Fon pala ang kasama niya, si Tumnus. Tinanong ni Edmund kung siya si Tumnus, at sinabing parang kapatid siya ni Lucy dahil magkapareho sila ng ilong. Habang nag-uusap sila, biglang bumukas ang pintuan ng kulungan. Dumating ang White Witch kasama ang mga kawal. Hinailan niya si Edmund gamit ang kwelyo ng kanyang damit at sinabing hinalughog na ng kanyang mga sundalo ang bahay ng mga beaver, pero wala raw doon ang mga kapatid nito. Hiniling ng witch na sabihin niya kung nasaan ang mga ito, pero hindi niya alam. Kaya tinaas ng witch ang kanyang sibat para saktan si Edmund. Agad niyang sinabi na narinig niya silang pinag-uusapan si Aslan, kahit hindi niya alam kung nasaan ito. Iniutos ng White Witch na palayain si Tumnus at sinabi sa kanya na si Edmund ang nagsumbong kaya siya naaresto. Pagkatapos nito, lumabas siya ng kulungan kasama ang kanyang mga sundalo, iniwan sina Edmund at Tumnus sa loob. Nagpatuloy naman ang grupo sa kanilang paglalakbay at narating nila ang isang lugar malapit sa ilog. Sabi ni Mr. Beaver, sa kabila lang ng ilog naninirahan si Aslan. Samantala, inilabas na si Edmund mula sa kulungan. Pag-akyat niya, nakita niyang nagyelo na si Tumnus. Dinala siya sa karwahe at naupo sa ilalim ng White Witch habang umaandar ito. Sa parehong oras, sina Lucy, Peter, Susan, at ang mga beaver ay naglalakad papunta sa ilog nang marinig nila ang paparating na karwahe. Agad silang nagtakbuhan para magtago, iniisip na ito ang White Witch. Nagtago sila sa ilalim ng malaking bato at nakita nila ang anino ng isang lalaki sa itaas nila, pero hindi sila napansin. Nang umalis ang lalaki, gusto na sanang lumabas ni Peter para silipin, pero sinabi ni Mr. Beaver na siya na lang ang titingin. Lumabas si Mr. Beaver at makalipas ang ilang sandali, bumalik siya para sabihing ligtas na, hindi iyon ang White Witch. Paglabas ng mga bata mula sa taguan, nakita nila ang Father of Christmas. Nagtaka si Susan kung paano siya naroon gayong wala namang Pasko sa Narnia. Sinabi ng Father of Christmas na nagbabago na ang lahat simula nang dumating sila, at paparating na si Aslan. Isa-isa niyang inilabas ang mga regalo para sa kanila, isang punyal at gamot na kayang magpagaling ng anumang sugat para kay Lucy, isang pana at mahiwagang tambuli para kay Susan, at isang kalasag at espada para kay Peter. Sinabi niyang hindi ito laruan kundi mga kasangkapan na dapat gamitin ng may pag-iingat. Binanggit din niya na matatapos na ang taglamig. Sumakay na siya sa kanyang karwahe at sumigaw, "Mabuhay si Aslan." Bago umalis, sumigaw naman ang mga bata at ang mga beaver ng "Maligayang Pasko." Habang papalayo siya, napagtanto ni Peter na kapag natapos na ang taglamig, magsisimulang matuno ang yelo, kaya sinabi niyang kailangan na nilang umalis agad. Nag-aalangan si Susan, pero pinilit ni Peter na umalis na sila. Pinangunahan sila ni Mr. Beaver habang naghanap ng yelong hindi madaling mabasag. Bigla na lang may lumitaw na mga lobo mula sa itaas at nagsimulang habulin sila. Lumitaw din ang mga lobo sa harap nila. Nahuli si Mr. Beaver at tinakot ang mga bata. Hinugot ni Peter ang kanyang espada, pero patuloy ang mga lobo sa paglapit at pagbibigay ng babala. Natakot si Susan at sinabing ibaba na lang ni Peter ang kanyang espada. Sa sandaling iyon, naisip ni Peter na basagin ang yelo. Ipinagdiin niya ang kanyang espada sa yelo, at nagsimulang mabiyak ito. Tinulak ng tubig ang yelo na kinatatayuan nila papunta sa mas matibay na bahagi. Lumabas ang mga bata at ang mga beaver mula sa tubig at nakarating sa matigas na yelo. Pero napansin ni Peter na ang hawak lang niya ay ang coat ni Lucy, wala si Lucy. Nangamba silang lahat at nagsimulang hanapin siya, pero bigla siyang sumulpat mula sa likod, tinatanong kung may nakakita ng coat niya. Laking ginhawa ng lahat at agad siyang niyakap. Pinangunahan na sila ulit ng mga beaver sa kagubatan habang patuloy ang paglalakad nila, namamangha sa unti-unting pagdating ng tag-init. Samantala, sa kampo ng Reyna, ibinagsak ng mga lobo ang Zorro sa kanyang harapan at sinabing siya ang taksil. Humingi ng tawad ang Zorro at nagsabing, "Your Majesty," at inakala ng witch na siya ang tinutukoy kaya pinagsabihan niya itong tigilan ang pang-uuto. Pero nilinaw ng Zorro na si Edmund ang tinutukoy niya. Pagkarinig nito, tinaas ng Reyna ang kanyang sibat para saksakin ang Zorro, pero biglang nagsalita si Edmund at sinabing narinig niya ang tungkol sa isang batong mesa at isang hukbo. Nagpasalamat ang White Witch kay Edmund, pero tuloy pa rin niyang sinaksak at pinagyelo ang Zorro. Samantala,
Narating na ng grupo ang isang kampo kung saan nakita nila ang mga tropa ng mga Centaur, mga kalahating kabayo at kalahating tao. Lumakad sila sa gitna ng mga ito, at hinugot ni Peter ang kanyang espada. Sinabi niya sa isa sa kanila na naroon sila para kay Aslan. Lahat ng sundalo ay lumuhad, at mula sa isang tolda, lumabas ang isang leon. Siya pala si Aslan. Yumuko ang mga bata bilang paggalang sa hari. Binati sila ni Aslan at tinanong kung nasaan ang ikaapat, si Edmund. Sinabi ni Peter na nadakip na ito at narito sila para humingi ng tulong kay Aslan para mailigtas ang kapatid nila. Tinanong ni Aslan kung paano ito nangyari, at inamin ni Mr. Beaver na nagtaksil si Edmund. May isa sa tropa na nagsalita, sinabing siya rin ay minsang nagtaksil, pero nanatiling nakatuon si Aslan sa pagliligtas kay Edmund. Ilang sandali pa, nag-uusap sina Aslan at Peter nang sila lang sa gilid ng bangin. Sinabi ni Aslan na may iligtas nila si Edmund at lalaban sila sa White Witch. Ngunit nag-alinlangan si Peter sa gyera, hindi siya sigurado kung siya nga ang pinaniniwalaan ng mga taga-Narnia. Binigyan siya ni Aslan ng lakas ng loob at mga salitang pampatibay. Samantala, si Edmund ay nakatali sa puno at may busil sa bibig. Palakad-lakad ang duwende sa paligid niya habang tinatakot siya. Sa kampo naman, sina Lucy at Susan ay nagtampisaw sa ilog habang nagtatawanan. Biglang lumitaw ang dalawang lobo at tinakat sila. Agad na tinunog ni Susan ang tambuli, at si Peter, nang marinig ito, ay agad tumakbo patungo sa kanila, bitbit ang kanyang espada. Pagdating niya, nakita niyang napapalibutan ni na Lucy at Susan ang mga lobo. Sinubukan siyang takutin ng mga ito, pero biglang lumitaw si Aslan at hinuli ang isa sa mga lobo. Ang isa ay umatake kay Peter, pero nasaksak niya ito. Pagkatapos nito, pinakawalan ni Aslan ang isang lobo at iniutos sa kanyang tropa na sundan ito. Dahil dito, ginawaran ni Aslan si Peter bilang Knight of Narnia. Ang lobo na nakatakas ay siyang nagdala sa tropa ni Aslan diretso sa kampo ng White Witch. Narinig ng witch ang kaguluhan at lumabas para makita na patay na ang lahat ng tauhan niya, at ang duwende ay nakatali sa halip na si Edmund. Galit siyang pinutol ang tali ng duwende, pero umalis na lang na hindi ito pinapatay. Lumabas si Peter mula sa isang tolda at nakita si Edmund na nag-uusap kay Aslan sa itaas ng bangin. Dumating din sina Lucy at Susan at nakita rin si Edmund. Masayang tinawag siya ni Lucy, pero pinigilan siya ni Peter na hintayin muna. Lumapit sina Aslan at Edmund sa kanila, at sinabi ni Aslan na huwag nang pag-usapan ang nakaraan. Pagkatapos nito, iniwan niya si Edmund sa piling ng kanyang mga kapatid. Masayang niyakap ni na Lucy at Susan si Edmund. Sinabihan naman siya ni Peter na magpahinga. Kinabukasan habang kumakain ng almusal, sinabi ni Peter na dapat umalis na silang tatlo dahil ipinangako niyang paprotektahan sila para sa kanilang ina. Nagkaroon sila ng pagtatalo, at tumanggi si Edmund na umalis. Tumayo si Susan at sinabing mag-e-ensayo na lang siya. Susan at Lucy ay nagsasanay, habang sina Edmund at Peter naman ay nag-e-ensayo gamit ang espada habang nakasakay sa kabayo. Habang abala silang lahat sa pag-e-ensayo, dumating ang White Witch. Naroon siya upang makipagkita kay Aslan. Sinabi niya kay Aslan na may isang taksil sa kanila, at ayon sa batas ng Narnia, ang mga taksil ay pag-aari niya. Inaangkin niya si Edmund. Agad namang hinugot ni Peter ang kanyang espada, pero paulit-ulit na binalaan sila ng White Witch na masisira ang buong Narnia kung hindi nila susundin ang mga batas. Hiningi ni Aslan na makausap siya ng sarilinan, at pumasok sila sa isang tent. Pagkalipas ng ilang sandali, lumabas na sila. Sumakay sa karwahe ang White Witch, at inanunsyo ni Aslan na binitawan na ng witch ang kanyang pag-angkin sa anak ni Adan. Nagsigawan sa tuwa ang lahat, ngunit napansin ni Lucy na malungkot si Aslan. Kinagabihan, habang natutulog ang lahat, narinig ni Lucy si Aslan na naglalakad sa labas. Ginaisin niya si Susan, at tahimik silang sumunod sa kanya. Napansin sila ni Aslan at tinanong kung bakit sila gising pa. Nakiusap silang makalakad kasama niya, at pumayag naman siya. Pero pagkalipas ng ilang sandali, sinabi ni Aslan na kailangan na niyang maglakad mag-isa. Pagdating niya sa kampo ng White Witch at ng kanyang mga sundalo, tahimik siyang naglakad sa gitna nila. Behold, the great lion. Bind him!
Inutusan ng White Witch ang mga tauhan niya na ahitin si Aslan, kaya nagsimula silang putulin ang kanyang makapal na mane. Lahat ng ito'y pinanood nina Lucy at Susan mula sa malayo. Sinabi ng White Witch kay Aslan na hindi siya makapagliligtas ng kahit sino sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Pagkatapos ay humarap siya sa kanyang mga tauhan at ipinahayag na bukas, tuluyan na nilang sasakupan ang Narnia. Pagkasabi niyon, sinaksak niya si Aslan. Patay na si Aslan. Nagulat at napaiyak sina Lucy at Susan. The great cat is dead! Prepare your troops for battle. Nang umalis na ang lahat, lumapit sila sa katawan ni Aslan. Kinuha ni Lucy ang kanyang panggamot na likido at sinubukang gamutin si Aslan, pero sinabi ni Susan na huli na ang lahat. Napaiyak silang dalawa habang yakap ang katawan ni Aslan. Bigla, may mga daga na dumating at pinutol ang mga lubod sa katawan niya. Nagpasya si Susan na umalis na sila, pero ayaw ni Lucy na iwan si Aslan. Biglang umihip ang hangin, at napansin ni na Lucy at Susan na may mensaheng dala ang mga dahon sa hangin. Kaya naghintay sila. Ang mga dahon ay lumipad papunta sa kampo at pumasok sa tent ni Peter dala ang masamang balita. Be still, my princes. I bring grave news from your sisters. Nagkagulo sa buong kampo habang hinahanap si Aslan, pero hindi siya makita. Sinabi ni Edmund kay Peter na pamunuan na nila ang labanan, pero nag-aatubili si Peter. May isa sa mga sundalo ang nagsabing kailangan nilang lumaban para kay Aslan. Kaya tumungo na sila sa digmaan, si Peter ang nangunguna. They come, Your Highness, in numbers and weapons far greater than our own. Numbers do not win a battle. No. Mula sa kabilang panig, dumating na rin ang hukbo ng White Witch. I have no interest in prisoners. Kill them all. Inutusan ni Peter ang mga ibon na simulan na ang pag-atake. Nagbitbit ng malalaking bato ang mga ibon at inihulog ito sa hukbo ng White Witch. Kasunod nito, sumugod na rin ang hukbo ni Peter, at nagsimula na ang digmaan. For Narnia! And for Isaac! Samantala, nagpasya na ring umalis sina Lucy at Susan. Pero nang sila'y tatayo na, narinig nila ang isang pagkalas ng bato. Paglingon nila, nakita nilang nabiyak na ang bato kung saan nakahiga si Aslan, at wala na ito roon. Nalitaw sila, pero maya-maya lang, muling nagpakita si Aslan. Masayang niyakap siya nina Lucy at Susan, at tinanong kung paano ito nangyari. Ipinaliwanag ni Aslan na nakabalik siya dahil ayon sa sinaunang batas, kung ang isang inosenteng nilalang ay kusang loob na ayalay ang sarili kapalit ng isang taksil. Mababasag ang bato at mababaligtad ang kamatayan. Ikinwento nila kay Aslan ang nangyayaring digmaan, kaya pinasakay niya sila sa kanyang likuran at nagmadaling umalis. Sa gitna ng labanan, lalong tumitindi ang gulo. Sumali na rin sa labanan ang White Witch. Nakita ito ng isa sa mga sundalo ni Peter kaya agad siyang tumakbo papunta sa kanya, pinapatay ang mga tauhan niya sa daan. Nabagsak sa kabayo si Peter matapos tamaan ng palaso sa kanyang armor. Nakita niyang patungo sa White Witch ang sundalo, pero bago siya makalapit, nakaiwas ang witch at sinibat siya, dahilan para ito'y maging yelo. Samantala, dinala ni Aslan sina Lucy at Susan sa kastilyo ng White Witch. Doon, pan ng mga nilalang na ginawang bato. Isa na rito si Thomas, na agad nakita ni Lucy. Napaiyak siya, pero lumapit si Aslan at hinangahan ito. Muling nabuhay si Thomas at nakita si Lucy. Nagyakapan sila. Lumapit na rin si Susan. Isa-isang binuhay ni Aslan ang mga nilalang at sinabi sa kanila na kailangan nilang tumulong kay Peter. Sa gitna ng digmaan, nalalamangan na ang hukbo ni Peter. Nakita ito ni Edmund kaya sumali siya sa laban. Hinarap niya ang White Witch at nabasag niya ang sibat nito, pero sinaksak siya at bumagsak. Nakita ito ni Peter, kaya
Nagalit siyang sumugod sa White Witch at naglaban sila. Bigla namang lumitaw si Aslan mula sa itaas ng bangin, kasama sina Lucy, Susan, at ang mga nilalang na iniligtas niya. Sabay-sabay silang sumabak sa digmaan. Nasugatan si Peter sa labanan nila ng White Witch. At nang siya'y malapit ng mapatay, tumalon si Aslan at tinapos ang White Witch. Pagkatapos nito, lumapit silang lahat kay Edmund na nakahandusay. Kinuha ni Lucy ang kanyang panggamot na likido at tinuluan ang bibig ni Edmund. Ilang saglit pa, bumangon ito. Nagyakapan silang magkakapatid sa saya at ginhawa. Ibinuhay ni Aslan ang mga frozen na tropa. Tumakbo si Lucy at ginamo ang mga sugatan. Pagkatapos ng lahat ng ito, itinanghal ang 4 bilang mga bagong pinuno: Queen Lucy the Valiant, King Edmund the Just, Queen Susan the Gentle, at King Peter the Magnificent. Long live King Peter! Long live King Edmund! Long live Queen Susan! Long live King Lucy! Dumating na ang oras para umalis si Aslan. Sinabi ni Thomas kay Lucy na magkikita pa silang muli sa tamang panahon. 15 taon ang lumipas. Matatanda na ang 4 na magkakapatid at sakay sa mga kabayong humahabol sa isang USA. Habang tumatakbo, nadaanan nila ang poste ng ilaw, ang unang nakita ni Lucy nang pumasok siya sa Narnia. Parang panaginip lang ang lahat, pero nagpatuloy sila sa paglalakad. Maya-maya, napansin nilang bumalik na sila sa loob ng bahay ni Professor Kirk. Walang oras ang lumipas mula nang sila'y umalis. Binuksan ng professor ang pinto at tinanong kung anong ginagawa nila roon. Sabi ni Peter, hindi ito paniniwalaan ng professor kahit ikwento nila. Pero inabot siya ng professor ng isang prutas at sinabing tikman niya ito. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Lucy sa wardrobe. Pero wala na roon ang Narnia. Sinabi ni Professor Kirk na sinubukan na rin niya noon, pero wala na rin siyang nakita. Ngunit tiniyak niya kay Lucy, babalik sila roon sa oras na hindi nila inaasahan. Sabay silang lumakad palayo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.